Kung nagsimula ka ng business at hindi ka kumita o hindi naging successful yung business mo, nakaka-relate ako sa'yo dahil yun yung eksaktong nangyari sa akin nung unang beses kong sumubok mag-start ng business. So ngayon, pag-usapan natin, ano yung mga pwede mong gawin kapag hindi kumita yung business mo, no? Maaaring excited ka na magsimula ng business, pump up ka. Malamang nagpunta ka pa sa mga bookstore like National Bookstore, bumili ka ng mga books about success in business. Malamang bumili ka pa ng mga online training courses. Kaso nga lang, after ilang buwan, walang nangyari. Ito, yung tatlong pwede mong magawa. Unang-una, tanungin mo yung sarili mo kung ano yung hindi mo nagawa. Yung result, yung success, at yung mga income na kikitain ng business mo, no, ay magiging direct result ng mga actions na gagawin mo or actions na ginawa mo. Now, kung sakaling meron kang mga importanteng actions na magpuproduce ng result na hindi mo nagawa, yun yung kailangan mong alamin. Let's say, for example, hindi ka ba nakapag-set ng malinaw na goal? No? Hindi ka ba nakapag-set ng malinaw na plano? O kaya naman, nakapag-set ka ng goal, nakapag-set ka ng malinaw na plano, kaso nga lang, hindi mo na-execute or hindi mo na-implement yung mga actions na yun. So, ikaw, tanungin mo yung sarili mo, ano ba yung mga hindi mo nagawa? And make sure next time, kapag sumubo ka na ulit, make sure na gawin mo yung mga bagay na yon. Pangalawa, anong nagawa mong mali? No? Tanungin mo yung sarili mo, ano yung mga bagay na ginawa mo, kaso nga lang, nagkamali ka o merong mali, merong kailangan i-adjust. Na-underestimate mo ba yung mga goals mo? O kaya naman, mali ba yung market na na-target mo? Mali ba yung products na binenta mo? Mali ba yung system na ginamit mo? Magkamali ka ba sa pag-hire ng tao? So, make sure na mag-reflect back ka at tanungin mo sa sarili mo, ano ba yung mga nagawa mong mali? And next time, this time around, make sure na gawin mo na siyang tama. Make sure na itama mo yung mga ilan sa pagkakamaling nagawa mo. Last but not least, ito yung pinaka-importante para sa akin, no? Ano naman yung nagawa mong tama? Mag-reflect back ka rin, isipin mo mabuti, ano yung naman yung mga nagawa mong tama? Kasi, yun yung magbibigay naman sa'yo ng confidence, ng boost, no? Para sabihin mo na kahit paano, I tried my best. Kahit paano sumubok ako. Tayo kasi mga entrepreneur minsan, masyado tayong harsh. Masyado tayong hard sa sarili natin. So, wag masyado, no? Most likely, meron ka pa rin nagawang tama. And ang gawin mo, learn from those experiences. Kung ano yung nagawa mong tama, make sure na gawin mo ulit siya kapag sumubok ka ulit. And ito yung meron akong gustong ipakita sa iyo, no? Ito yung expectation versus reality nating mga entrepreneurs at mga online marketers, no? Karamihan ng tao, ito yung ine-expect, pero ang reality, no, hindi naman talaga tuwid na linya yung success. Sa business natin, no, maraming mga ups and downs sa pagdadaanan. The fact na sumubok ka na magsimula ng negosyo, malayong malayo ka na at mas higit ka na sa mga 99% ng mga tao, sa karamihan ng mga tao na hindi man lang nagagawang mag-decide na kunin yung mga pangarap at yung gusto nila sa buhay. So, kung ikaw, sumubok ka, nag-decide ka na mag-take ng action, pursue yung business na gusto mo, I'm proud of you and okay lang yon kahit hindi ka kagad kumita, kahit nag-fail sa simula yung business mo, kasi ganun talaga. Marami tayong ups and downs and I'm sure na dahil sa decision na ginawa mo, mas marami ka nang nalalaman kumpara sa maraming tao na hindi man lang ginawa na sumubok.